Thanksgiving party na inorganisa para kay Doktora Femme Cor na isang pediatrician, dinaluhan ng maraming kaibigan at katrabaho sa CMPH. Naging makabuluhan at madamdamin ang pinag-isang Thanksgiving, retirement at birthday party para kay Doktora Femme Cor na inihanda ng kanyang malalapit na kaibigan at mga kasamahan sa trabaho. Para sa detalye ng balitang yan, narito si Mucha Montenegro. Isa-isang nagbigay ng mensahe ang mga dumalong bisita kung saan inalala nila ang mga naging karanasan kasama si Doktora Cor kung paano ito naging mabuting kaibigan at kasama sa trabaho. Ayon sa mga empleyado sa Camarines Norte Provincial Hospital kung saan nanilbihan ang doktora sa loob ng mahabang panahon, isa raw source of inspiration and wisdom si Cor. Doktora, we are grateful for your exceptional guidance and dedication to our learnings and growth as a nurse, especially to Pedro Ward Camp. Your wisdom, patience, support, and encouragement have made a profound impact on our development. Thank you for being a source of inspiration and wisdom on our journey. Thank you for being a great mentor. We love you and we will surely miss you. Doktora, thank you. Napakahusay anila nitong mentor, partikular sa Pedja Ward at sa labor and delivery area. Bagamat strikta, marami umanong matututunan sa doktora dahil kailangang laging tama at bawal magkamali kapag ito ang kasama sa pag-rounds at pagsambot ng baby na bagong panganak. Opo, nakasama po namin si Doktora, syempre sa aming area, labor and delivery. And mula pa lang po nang nakasama namin siya sa pag-rounds, sa pag-catch ng baby. Nakita na namin yung pagiging strict niya sa amin at kailangan tama talaga yung ginagawa at hindi pwede magkamali. Siyempre, ganun na po sa ating field eh. There's no room for any error. So, Doktora, good luck sa inyo, honey. Mabimiss ka po namin katulad ng sinabi nila. And yung pagiging mentor ko sa amin, hindi na po mawawala yun. Nakatanim na. So, salamat po sa lahat and good luck. Sana po i-enjoy mo yung the rest of your retirement days. Pinasalamatan naman ng mga kasamahan niya sa Rotary Club of Daet North si Doktora Cor dahil napakabuti umano nitong kaibigan. Ayon kay Mirna Delejero, marami silang pinagsamahan ng doktora. Hindi naman makakalimutan ni Judge Divine Peñafiel ang mga payo ni Cor kung paano maging isang mabuting asawa ng sundalo. Si Cor umano ay isang mabuti at sinserong kaibigan na lagi niyang tinatawagan, lalo na kapag nasa assignment ang kanyang asawa. Faye and I, we've been together for about 30 years because both our husband and military man. Dalaga pa lang ako, siya na talaga yung nagbibigay sa akin ng mga advices on how to be a military wife. So, as I was looking around earlier, I realized when your friends, including me, belong to the aging population ng Daet. Yung mga kasabay ko po, kami talaga yung mga tatagal ng kasama ng Fed. I can say that Fed, Dr. Fed, is a very dependable friend. There were two instances in my life na napatunayan ko na she's really a sincere and good friend. Isa, my daughter was only I think was only 7 or 8 years old at the time, and my car was bumped. The rear part of my car was bumped by a police officer. And at the time, I didn't want my daughter to go with me to the police station. So I called that Fe, who at the time was attending mass. So dumating siya, sabi ko, Fe, kunin mo muna si Iyon kasi mag-report ako sa police station. Police yung nakapagga sa akin. Tapos, pagdating niya, siya na yung nagre-lecture sa police officer. Hindi na ako nagsasalita.
And she was able to settle yung damages ng kotse ko. So I say, she was dead. My lawyer, she's lawyering for the judge at that time. Nagbigay rin ng kani-kanilang mensahe sina Doktora Alice Paho. Nakakaroon sa Rotary, nung nag-president ako yan ang treasurer, pag nahingi ako yung higpit. Mahingi lang ako ng mga, diba, sa computer. Nakasuot kami ito si Fred. Pero very good naman yan, kasi talagang supportive siya sa mga activities. Tapos yun na nga, magaling talaga manlibre. Kaya minsan, pag ayoko magbayad, hinayaan ka, ang bilis, dahan-dahan na ako nagpupunta sa wallet. Nanette Boma, So I remember during the pandemic, no, yung for the, what do you call this, injection, COVID injection. I have so many allergies. I have so many allergies that I have to go to FE kasi sabi ng allergologist ko, I should have epinephrine with me. I should have some, there are many doctors here, no? A lot of, preparation like antihistamine and so on and so forth. So the first doctor that I went to is FE, Dr. FE. Sabi ko, FE, I'm this, I'm that. Tapos sabi ko, wala akong makuha yung epinephrine here in Daet. Sabi niya, meron ako. Tapos sabi ko, oh, sige ha. So, she was with me all throughout, from the time that I sat on the line, up to the time na na-injectionan ako, natalo ko pa si Mendel. Si Mendel, habol-habol lang. Pero si Fe, katabi ko, pinabayaan niya yung asawa niya. Siya sa akin nagdating. So, ganun talaga ang tao si Fe. Everybody that the previous speaker said is really true. Fe is a true friend. Fe has a big heart. Fe is such a wonderful woman to be with, to be your friend. Talagang hanggang sa dulo, kaibigan ka niya. at Abel Atienza na pawang mga kasamahan ni Micor sa RCDN. Memories of Fe, a lot. Too many to mention. Okay? But one thing for sure, ako yung oldest pecha case ni Fe. Okay? Palagi niya sinasabi, Abel, alam mo ba ikaw ang oldest pecha case ko? Bakit ba sa akin ka pumupunta? Look, sa Rotary, di ba ang daming doktor? So any specialty kailangan ko, pwede akong pumunta. Pero kay Fe ako pumupunta. Why? Kasi takot ako kay Fe. Pag sinabi ni Fe, inumin mo yan. Hindi pwede hindi ako uminom niya kasi pagalitan ako ni Fe. And you know her. Once she starts, you'll never hear the end of it. Talagang tuloy-tuloy yan. Wala. Iyon ang kinakatakutan ko kay Fe. Kasi pag nagalit yan, kahit takpan mo to, pasok pa rin. Sa kanyang mensahe, binanggit ni Doktora Micor ang kanyang mga pinagdaanan at pinagmulan bago napadpad sa Camarines Norte. Bagamat hindi umano siya taga rito sa probinsya, ay minahal siya at minahal din niya ang mga taga Camarines Norte. Ikinuwento rin ito ang karanasan noong siya'y nag-aaral pa at ang love story nila ng kanyang asawa. Me and my husband, hindi po kami tubong Bicolano. So, ako po ay ginanap. I was born in San Pablo City, Laguna. And my husband was born in Davao City. Grew up in Batangas City and Manila. Ako naman po ay San Pablo City, Laguna, Tagalog. Lumaki sa San Pablo City, nag-aral na hanggang high school sa San Pablo. Then, after high school, napapuntang Manila, nag-aral ng pre-med course at UST, and later on, College of Medicine sa Cebu Doctors, College of Medicine. So, ang layas ko, ano po? After that, postgraduate internship po ako sa Lucena, Quezon Medical Center. And there I met a good friend of mine, Dr. Janice Estrada. So, Dr. Estrada, she's now in PhilHealth. Siya'y taga-Naga.
So after our postgraduate internship, after our board exam and passing the board exam, she invited me. Di ba noon, 19 na pa hindi po uso yung text, di ba? Wala pang cellphone. Sulat. Sinulatan ako ni Dr. Estrada. Yung trabaho ko na ba? Wala pa. Naghahanap pa. Sabi niya, punta ka dito sa Bicol. Sabi niya gano'n. Dito ka mag-apply kasi dito sa district hospital dito, ako pa lang dito. Dalawa pa lang kami. Kailangan 3 resident physician. That's in Ragay District Hospital, Camarines Sur. So, narinig niyo na ba yun? So, yun yung start ng aking journey as a doctor. Nagtrabaho ako sa Ragay District Hospital, a resident physician. So, I was then Dr. Fe Arañez, wala pang Micor. On my 3rd year, as resident physician, I met my ex-boyfriend, my husband. My ex-boyfriend. Siya po yung na-assign doon, NPA. Ano po siya, na-assign siya as military officer, a company commander. company commander nga na Philippine Army. So, doon nag-start po ang aming love story. And then, after my 3 years of residency at resident physician, I decided to have my residency training in pediatrics at Bicol Medical Center. It was before it was formerly called Bicol Regional Training Hospital. Doon po kami nag-meet ni Dr. Aubal. Yung sinasabi niya, ahead lang po ako ng 3 years sa kanya. So, doon kami nagka-meet ni Dr. Aubal. And after my residency, and on my 2nd year of residency, nagpakasal po kami ng husband ko. So, doon na po yung dalawa naming anak. Hindi rin kinalimutan ng doktora na pasalamatan ang mga nakasama sa trabaho at mga miyembro ng Rotary Club of Daet North at ang kanyang pamilya. Kung nagtataka kayo bakit ako nandito and bakit ako nagpapasalamat, kasi siguro without yung people here, siguro hindi rin kami tatagal ng asawa ko dito. Parang nakayang. Parang you made us feel at home here, diba? Sa totoo lang po, ang babait ninyong mga Bicolano sa amin. Parang at home kami. Naging kaibigan namin lahat kayo na winelcome nyo kami rito sa inyong probinsya without hesitation at naging talagang kaibigan namin. So yun yung sabi kong, magpapasalamat lang po ako ng marami sa inyo. So to my Pedia family, headed by the Department of Pediatrics, Dr. Marisa Obal, Dr. Del Pilar, Dr. Monica, Dr. Labara, Dr. Francisco, and the rest of the nursing staff sa Pedia. Maraming salamat. Salamat sa pagdalo kasi at salamat sa inyong friendship. Alam niyo po, sila yung aking takbuhan. Pag ako ay may problema, may pangangailangan, kailangan ng advice. Sila po ang aking mga source of strength na natawag. So, decades na po ang aming pagkakaibigan sila. And of course, pero Rotary family, nandito po sila. Siyempre, ang kagalang-galang si Ate Mir. Siya po ang nagdo-document ng aking mga kagandahan ngayon. Ang CNTV people. And of course, thank you my husband, my ex-boyfriend, for being so understanding. Alam niyo po, mahirap din po ba ang buhay ng doktor? Laging wala sa bahay. Katulad ko, layas ako. Buti na lang po at understanding yung husband ko. Tsaka hindi po siya siloso. Kahit ako nakaganito, hindi siya nagsiselos. Very confident. Yan po. But, yun po ang ikinaswerte ko kasi si husband ko po ay wala. Hindi siya siloso. Okay lang sa kanya kahit di ako umuwi ng bahay. And of course, my daughter, yung isa ko pong daughter nasa Guam na kasi, nag-work na doon. So, siya na lang po, daughter ko, anak ko, pakita ko na. So, salamat din po ako sa mga anak ko kasi understanding din sila, di po nga pa ang doktor ay laging wala. Lumaki sila sa yaya. Para sa CNTV News, Mutia Montenegro.